Ayan po at kumusta na po itong aking mga nagaganda subscriber. Ayan. At dito po sa mga luma at bago kong subscriber, alam ko na lahat kayong nakasubscribe dito sa Birana Live Studio TV, mga gwapo, magaganda pa. Hindi kagaya ng mga hanggang ngayon na nakasubscribe niyan kay Dr. Bayag at dito kay may nagtataglay ng ngipin na parang bulldozer na yan si Kapisot na yan. Yan pala si Kapisot na yan, supot pala talaga yan. Kaya pala Kapisot yan, supot. At ito rin, red sin na ito. Yan po pala ay kwan din. Wala, supot din pala. Sinabi po sa akin. Kaya ganito po ang mga ugali nitong mga ito. Anyway, ay parang nagkwan lang po ako. Pinasadahan ko lang po kasi yan at para kasi nangingilabot lang ako na papatulan ko itong kana ito. Dr. Love na ito or Dr. Bayag. Pero sabi ko nga po sa inyo, wala po akong pipiliin dito kahit sino pa kayo. Kung itong mga putang inang mga senador, hanggang ngayon katakot-takot na murang naabot sa akin itong mga animal na ito dahil wala nang ginawa na matino sa bayan natin. Kaya ang nagsasuffer dito, mga kababayan natin, dahil parami na po ng parami ang walang masaing nating kababayan dahil dito sa mga pinaggagawa nitong mga politikong mga putang inang mga walang kakwenta-kwenta, mga kawatan pa. Kaya kung ako sa inyo dyan, Kongreso at Senado, sabay-sabay na lang kayong pumunta sa flyover at tumalon na lang kayo dyan ng mga buwaka ng ninyo kasi wala naman kayong kakwenta-kwenta mga hayop kayo. But anyway, bakit nga ba itong sinuot ko? Gusto ko lang pong ipakita sa inyo, yung pong mga hindi pa nakaalam, even though marami na pong nakaalam nito, ay ako lang naman po yung piloto ng fighter jet na F-16 na nag-exhibition dati dyan sa gira ng Afghanistan. At ako lang din naman po ang Pilipino na nakalagay ang pangalan sa Amerika, sa aviation. Ako lang po. Kasi ako po yung nagpamalas na ako yung pinakamahusay na nagbagsak. Ay, yung ko na po sabihin. Diyan sa Afghanistan. Ayan po yan. Kaya kung ito lang, sabi ko nga, parang hindi worth it na patulan ko itong mga patay gutom na kuha na ito. Itong si Dr. Bayag na yan, Red Sin at saka itong si Kapiso. Hindi worth it kasi mga patay gutom po yung mga yan. Patay gutom. Mga hampas lupa. Yan po yan. At grabe lang po. Pero hindi ko na po pakahahabaan kasi itong aking video. Dahil gusto ko lamang pong ipaalam na hindi ko po titigilan ito hanggat hindi ko nakikita na babalik sa kulungan ito. Una, hanggang ngayon po ay nakikiugnayan ako, nakikikontak ako, hindi man direkta pa na nakikikontak ako dito po sa dalawang minor de edad na kunwari binablog nito na minamanyak. At katunayan, noong mga bandang huli, pag nakikita na itong pagmumukha nitong bayag na ito, nagtatakbuhan yung mga bata. Iyan po ang gusto kong malaman ninyo na pagka naayos ko po yan at may nakapunta na doon at kausapin, bibigyan ko po ng abogado itong dalawang bata na ito at sigurado po yan. Hindi po makakawala sa akin to. Unang-una, kasi gusto kong palutangin yung sinasabi niyang big sponsor. Ewan ko kung may sponsoran pa siya nito. Yung big sponsor niya nito. At kaya gusto kong kasuhan ito na bigyan ko ng abogado yung dalawang bata na minanyak nito. At katunayan, ay mayroon pong mayroon pong nag-comment dyan na isang abogado na yung ginagamit na child pornography na yan at yan na lang lahat ang nakalagay dyan sa thumbnail niyan. Which is,
Napakabawal po yan. Ngayon, hindi naman po doon, actual pong minamanyak nito. Kaya sinasabi ko po rito, tingnan natin kung kaya ba talagang ipagtanggol ng kanyang sponsor itong bayag na ito. Sabi ko nga po rito, hindi po ako kailanman nakialam or sumausaw dito sa usapin ng Kalingap. Nagkataon lamang po na talagang nakuha yung atensyon ko nung makita ko na itong si Kuya Bal, siya pa ang pinatulpo. Sa kabila ng pag-angat ng buhay nitong burikat na ito, ay nagawa pan lang ipatulpo. Anyway, ang tanong ko lang po doon, may nangyari ba? Natulungan ba kayo ng tulpo? Or nakapagsampa ba ng ang kaso itong RTIA at wala naman talagang kaso? Okay. Di ba? Alam niyo po, ang katangahan lang po nitong magulang nito at saka itong si Dr. Wakwak na ito, hindi nila alam, kung mayroon mang kakampihan ang Rapid Tulpo in Action, walang iba, ito na pong mga matubang. Alam niyo kung bakit? Putang ina. Ilan ang subscriber nitong si Kwan? Si Rab Matubang? Ang alam ko, nasa 3 million plus. Hindi ko doon yata kay Kuya Bal, nasa mga ganyan din po, hindi nagkakalayo, hindi ko po sure. Yun ang hindi nila alam. Kasi nga, tanga itong magulang at saka itong ipapadimanda ko na ito. Yan po yan. Katangahan. So ngayon, ay doon naman po sa nagtatanong kung ano raw ba ako kung for the views, kung bakit sumausaw ako dyan. Una, sabi ko nga po sa inyo, hindi po ako pandyan. Wala po akong interest sa mga ganito. Ang interest ko po talaga, murahin ko ng murahin itong mga politikong ito para kahit papaano matauhan. At ang konsentrasyon ko dyan, hanggat maaari, bigyan ko ng mga sakit yan. Which is, nagtagumpay naman tayo at katunayan, may mga inilibing na. Yan ako. Hindi yung sasabihin yung for the views. Ngayon, yung sinasabi ni Dr. Bayag, kung may kotse daw ba ako, basic. Ayan, nandun pa sa video ko kahapon. Yung breaking news, nakalagay sa thumbnail ko. Panoorin nyo. Sana mapanood mo. Para kahit papaano ay magnipis yung mukha mo. Ano? Ako, ang tatanungin mo ng ganyan? Wala pa yun. Kasi kung ilagay ko lahat dyan yung mga sasakyan ng mga mayordoma ko, hindi kakasya sa isang video. Yung dito na garahe ko, na 1,000 square meter, punong-puno ito. Kaya kung ipagyayabang mo yung sinasabi mong big sponsor mo, nako po, wala yan, sisiguraduhin ko. Wala pa sa dulo ng kalingkingan ko yan. Puro kukan lang yan. Puro pasikat lang ni Dr. Wakwak yan. Wala yan. Ang maganda, tanggapin na lang niya yung hamon ko na ilatag niya kung anumang kayamanan na sinasabi niya meron siya. Dodoblihin ko gaano mang kalakihan. Ganon lang kasimple. At hindi na po tayo kailangan magtataas pa ng boses dito dahil nga kung minsan din naman po kasi disente rin ako. Pero kung minsan, bastos din po ako. At kung minsan, sinabi ko na sa inyo, kung ang kaharap ko criminal, mas criminal ako. Kung experience ang pag-uusapan natin kung paano magbagsak ng mga anghit, ako po ang eksperto dyan dahil sinabi ko na po, pumunta kayo sa aviation, sa main office ng aviation sa Amerika, nandoon po, na unang-una po yung pangalan ko doon.
Ganun lang po kasimple. Kaya, nako, anyway, mayroon po akong ipapakita dito. Mayroon naman to dati na ipinakita ko sa inyo, ano? Yung pong nagpapakulay. Hindi naman po, ngayong bisis ko lang ito ipinakita sa inyo. At ngayon mayroon na naman pong bago. Ano? Sana yun? Nako. Sana yun? Okay. Ito. Ayan. Ito po siya. Si Nilda Dolayda. Ayan na. Nilda Dolayda. Tapos nandito po yan. Yan po. Nagpakulay po siya sa akin ng 2.49 euro. 2.49 euro po ang pinakulay niya sa akin. Ayan. Iba po yung nakaraan at iba rin po ito at marami po yan yung mga nakaraan pa. Marami po yung nagpapakulay sa akin. Pero iisa po yung sinasabi ko, Ma'am Nilda, maraming salamat po dito sa inyong pinadala sa akin. Sobra po ang aking pasasalamat. Dahil kung ako po ay nangangailangan ng pera, napakalaking bagay po sa akin ito. Kaya lang po mukhang hindi yata ninyo napapanood yung mga ganito rin kagaya ninyo nagpapakulay na pinababalik ko po, pinapakancel ko dahil hindi ko po matatanggap ang anumang pera o anumang pakulay sa akin. Kung inyo pong kung inyo pong napapanood ako, maaring hindi pa pala napapanood ninyo, ay sinabi ko naman po, mabuhay man po ako ng 1,000 taon dito sa mundong ito, never na mangangailangan po ako ng pera. Sobra-sobra na po yung blessings na ibinigay sa akin ng Panginoon, nagkakadoble-doble na. Hindi naman po ako kagaya nitong mga congressman at mga senador na ito na ang kakapal ng mukha na tuloy pa rin yung mga pagnanakaw nitong mga ito. Dito po, madam, uulitin ko lang po, maraming salamat kay Nilda sa kanyang ipinadalang kulay. Ayan po pinakulayan po niya ako ng $2.46. Ayan. So, pakiko na lang po, paki-cancel nyo lang po, pakibawi na lang yan. At hindi ko na po kailangan yan. Hindi po pang-iinsulto yan. Kasi, ginawa ko na rin po. Pinababawi ko lang po lahat yan. Maging yung mga dati pa na nagpadala sa akin yan. So, huwag po kayong ma-open. Bandam, ano? At, wala po talaga, hindi po talaga ako tumatanggap. Ano? Yan po. So, ngayon ay, dahil, kung dyan, na, yun pong sinasabi, babala po doon sa mga gumagamit sa akin ng yung picture ko. Sinabi ko na po ito kahapon. Huwag niyo po akong gawing multo. Kung gagamitin niyo po ang picture ko, hayaan ninyo yung normal. Huwag niyo gamitin gawing multo. At huwag kayong mag-alala. Pinapayagan ko kayo gamitin. Maging itong topic ko, pinapayagan ko, wala po kayong alalahanin na i-strike ko kayo, hindi po, pinapayagan ko. Ang hindi ko matanggap dito, yung gagawin nyo akong multo, yun lamang po. Sana nagkaintindihan tayo. Gamitin nyo ng gamitin. Total naman, hindi naman yata nakakahiya na gamitin ang picture ko, kasi unang-una, Diyos ko, saan ba naman? Ikumpara nyo ang mukha ko dito kay Redsen na parang butod na palaka na may sira na kasi ang kidney niyan, at saka dito kay Dr. Bayag na mukhang bayag nga, at itong si Kapiso na talagang hindi mo maintindihan na parang parang bulldozer na ang mga ngipin ng animal na yan. Tingnan nyo ito si Kapiso.
Hindi ko alam, baka, paano ito? Baka kapatid niya ni Kapis. Ay, yan po. Kapatid yata ni Kapis. Idim ko nga ito. Sandali, ha? Para... Sandali, ha? Saan ba yun? Ano yun? Bakit ayaw? Ayan, dim na. Yan po. Ito po yung kwan. Ito po yung itsura ni Kapiso. Kung di ako nagkakamali, baka kapatid po niya yan. Ayan. Kapatid po yata ni Kapiso yan. Yan. Di ba? Tanginang mga ito. Ang lalakas ng loob na humarap sa camera ang papangit ng mga animal. Itong Dr. Lab, red sin na ito na para bang bloated na palaka, butod. Yung mukha niya. Dr. Lab na yan na mukhang bayag. Actually, mayroon pa pala dito na mukhang utin eh. Tika. Ayan. Sa totoo lang po, kanina, yun ang mukha ni Kapiso. Ay, ito po yung mukha ni Redsin. Ayan, oh. Makikita nyo, Idim ko, ha? Dali. Idim ko ulit ito. Display. Ayan. Para sa ganun makita nyo. Ito po yung mukha ni Redsin. Ayan, oh. Yan, ha? Yan. Ito. Tingnan mo itong mga taong ito. Ang lakas-lakas ng loob na humarap sa camera. Kapapangit ng mga animal. Imagine mo yan. Anyway. Sige po at ganito po. Meron pa ako naalala. At saka ganito lang po yan, ha? Yun rin pong magpi-play ng video ko. Tapos sasabihin yung below the belt. Abay, bakit nyo ipi-play kung below the belt pala ako? Di mo, exit nyo yan. Huwag nyo lang sasabihin na below the belt yung sinasabi ko. Below the belt pala ako, ipiniplay ninyo. Lalo na yung isang kwan, hindi ko lang talaga papangalanan dahil unang-una, alam ko, naghahanap lang ng subscriber yun eh. Imaginin mo, yung isa pang matanda na mukhang utin din. Yung nagla-live, naka-short na, nakabakat yung bayag, nakasando. Tapos sasabihin niya na wala din daw siyang kinakatakutan. Dahil mali-mali daw yung ginawa ko. Na masyado raw matalas ako, pero siya raw walang kinakatakutan. Hoy, ikaw na matanda ka. Baka pag nakita mo ako, magkaigit-igit ka. Maliit ang mundong ginagalawan natin. Baka mag-cross ang landas natin. Tatang, baka pilipitin ko yung liig mo. Tingnan ko lang kung sasabihin mo hindi ka matatakot sa akin. Ganun lang, kasimple. At yung babae naman, na gagamitin ako, tapos sasabihin niya na ano to? Na below the belt. Tapos, yung picture ko pa, ginawa niyang multo. Ay samantalang pagkagwapo-gwapo ko, yung babae na yan, na gumamit na yan, na ginawa niyang multo ako, pagkapangit-pangit ng animal. Hostess yan nung bata-bata pa hostess.
Kilala ko po yan. May nagsabi sa akin, Sir, yan ay hostess. Sabi ko naman, maliit ang mundo. Tingnan nyo. Akalain nyo yan, may nagsabi pa sa akin na hostess daw yan. Yun po. Sabihin ko po sa inyo, mayroon din po ang nagsasabi na sabi for the views. Sige, tanggapin na natin for the views. Pero mayroon ba akong hiningi sa inyo na mag-views kayo? Wala, kasi ang sa akin lang naman talaga rito, gusto ko lang talagang makapagmura dito sa mga politikong ito. Para kanino ba ito? Para sa inyo, mga tanga kayo. Lahat kayo mga tanga. Yung mga bumabati ko sa akin, mga tanga. Ginagawa ko lahat ang paraan. Hanggang sa pinatay ko na nga, nakalibing na nung kailan lang. Dahil nilagyan ko ng karayom ng lalamunan, patay. Para sa inyo yung ginawa ko, hindi para sa akin. Unang-una, sinasabi ko po rito, halimbawa dati nung kumalat na naman yung magkakagira at saka yung mga ano sabi ko? Lahat ng mga subscriber ko, dito kayo sa lugar ko. Kayang-kayang i-accommodate kayo nitong lugar ko. Nagbago ba yon? Hindi nagbago dahil paulit-ulit kong sinasabi. Lalo na yung kumalat na yung mga virus na naman, bagong virus. Sabi ko dito kayo. Yun ako. Dito kayong lahat, sabi ko. Kaya huwag niyong sabihin na gagamitin niyo yung video ko, tapos sabihin yung for the views at saka, below the belt. Unang-una, yung pagkakasabi nitong burikat na ito na anghit. Yang pamangkin ni Kuya Bal na yan, manyak! Hindi ba below the belt yun? Hindi. Hindi below the belt yun. Below bayag. At saka bilat belt yun. Imaginin mo. Tapos, ako ang sasabihin nyo, below the belt, mga bubulang kayo. Huwag na huwag niyong gagamitin ang video ko, tapos sasabihin yung below the belt yung sinasabi ko, putang ina nyo. Huwag. Masisira ang buhay mo. Maniwala ka sa akin. Tested and proven na kung ilang politiko na ito na inilibing na. Sabagay, hindi ko sana pinapatulan itong mga pa na ito. Itong Dr. Lab na ito. Kapatol-patol ba yan? Ay putang inang yan. Kahit na. Nako. Mario Joseph. At saka yung pinagmamalaki mong kwan, yung big kwan mo, big sponsor mo, let's see ka. Paharap mo sa akin. So, sungal-ngalan ko ng kamuting dilaw yan. Aywan ko lang. Sabi ko sa inyo huwag ako. Sabihin nyo na. Nagkataon lang. Dahil sinasabi ko sa inyo, wala akong pinipili dito. Kahit sino na mga animal kayo. Anyway, malapit na po pala. At maaaring pagkagaling ko ng Korea, kasi kailangan ko lang pong pumunta roon dahil yung shipment ng mga inasimbol dito na solar panel, kailangan ko pong pumunta ng Korea. Pagkagaling ko po dyan, sisiguraduhin ko nandyan ako sa Bicol. At naka-schedule na rin po yung pagsusundo noong asawa nung tumuhog dati
at magbibigay po siya ng sinumpaang salaysay. Magpapagawa na po. Tutulungan na po ng abogado ko na gagawa ng sinumpaang salaysay. Kaya huwag niyong sasabihin na below the belt ako dahil unang-una mayroon akong pinagkukunan, mayroon akong pinagbabasihan. Pero sinasabi ko po rito, hindi ko nga pwede pang pangalanan dahil nga wala akong ebidensya. Magkaka-ebidensya pa lang ako pag nasundo na ng mga tao hanggat nakagawa na ng sinumpaang salaysay. Pero ito, pangsamantala itong babakbakan ko, itong bago hindi ka patol-patol ito kung tutuusin. Pero sige, ipagdasal mo na lang na hindi papayag itong dalawang bata na ito na susuportahan ko all the way. Kaya dito po sa mga doon po sa nakakakilala. Kasi pero ayoko pwedeng i-mention, baka mamaya kung ano-ano ang kukunin na doon, baka kung ano-anong i-offer nitong gagong bayag na ito eh. Pero mayroon po akong alam na talagang minanyak din daw nitong bayag na ito. Kaya nga nagdesisyon ako na sabi ko, sige, ipapakontak ko yung mga bata na yon at ipapademanda ko. Total, mga minor de edad pa yan hanggang ngayon. At yan, walang kawala yan. Doon po sa mga kakilala, kausapin nyo na po, bibigyan ko ng abogado. Lahat ibibigay ko. Ano pa? Pagkatapos at nakita na natin na makulong na yan, ipaliwanag nyo sa kanila, yung dalawang bata, ipaliwanag nyo. Or either ipanood nyo itong video ko. Sa simula at demanda, lahat yan gastos ko at bibigyan ko pa ng abogado. Plus, pag nakita natin na talagang kulong na ito, may warrant of arrest na itong gagong to, bibigyan ko kayo ng puhunan na 5 milyon. Para sa ganun, umalis kayo dyan sa lugar ninyo, maghanap kayo doon sa malayo-layo, bibigyan ko kayo ng 5 milyon para doon sa katahimikan ng buhay ninyo. Yan ang offer ko. Doon po sa naman nakakakilala, kausapin nyo na po. At hindi ko titigilan ito dahil unang-una, yung hahamunin nyo ako at ang sasabihin na nagtatago na ako. Let's see ka. Pinauliwanag ko na kung bakit merong CCTV dyan sa likuran ko. Dahil hanggang nandito ako gumagawa ng video at the same time namumonitor ko yung mga labas-masok na mga nagro-ronda. Private road ko po yan. Wala pong may-ari niyan, ako lang po ang may-ari. At wala pong sasakyan na makakapasok dyan, maliban dyan sa mga nagro-ronda ng mga motorsiklo at mga sasakyan na yan. Kaya huwag akong hahamunin nitong Dr. Bayag na ito. Siya nga po pala, mga kababayan, bago tayo magtapos, baka naman po pwedeng sikapin nyo na malaman ang tunay na pangalan nitong Leo D na ito. Leo D. At kung maaari din po na malaman nyo yung totoong pangalan ng John A. Pero para sa kutob ko is yung Leo D at saka itong John A iisa, pero hindi na po natin alam. Pero kung may makakakuha po ng totoong pangalan nitong dalawa na ito, John A at saka itong Leo D, may bibigay po akong premyo sa makakapagbigay sa akin ng tamang information. Bakit? Ganito lang po yan. Lalo na itong Leo D na laging pinopromote ni Bayag ay sinimulan ko na po na kalkalin kung ano ito. Alam nyo kung bakit. Dalawa lang po ito. Either scammer yan or drug lord. Dalawa lang po yan. Kaya nga gusto ko
medyo kon kasi pinapasiguro sa akin kung ano talaga ang totoong pangalan nito. Dalawa lang, drug lord or either scammer yan. Alam nyo kung ang tao ay yumaman dahil sa natural or pinaghirapan ng yaman, hindi ganyan ang asta niyan. Maniwala ka sa akin. Hindi ganyan ang asta. Pero kung ganyan ang asta, na kala mo kung sinong Diyos, sasabihin pa, pamangalandakan pa yung yaman, papatusin kita. Kaya yun po, pangalan, Leo D at saka yung John A. Pakikwan lang po. Baka mayroon nakakakilala yung totoong pangalan. Kasi, sabi ko naman po sa inyo, kakalkalin ko yan. Hanggang sa malaman ko kung ito ay drug lord o scammer to. Dahil pag nagkataong ganyan, hindi ko na pagtatagalin to. Sisiguraduhin ko, hindi ko rin paabutin ng kanyan. Hindi ko rin paabutin sa mga otoridad yan. Dahil kung paabutin mo pa ng otoridad yan, mabubuhay pa yan. Pero kung ako makaabot dyan, hindi ko na po binubuhay yung mga ganyang klaseng tao. Yan ang tandaan nyo. So, again, wala na pong raffle ako doon sa John Birana Vlogs kasi huli na po yung kahapon na nagbigay ako ng tig 100,000 doon sa dalawang nanalo. Kasi nga po, kaya stop na po yun dahil i-prepare nyo na lang po yung inyong mga sarili kasi lahat naman po yung mga nakalagay na po yung inyong mga pangalan doon po sa timba nandun po. At nako, konting-konti na lang po ito. Sandali ha. Ayan. Nako, 3,000 na lang po ang kailangan natin, 147,000 na. So, 3,000 na lang po ang kailangan pala natin. So, baka bukas ito or sa isang araw, baka makumplito na po natin na 150,000 itong ating subscriber. Kasi nga po, ayun po yung nakaisang taon na rin po ito na sinasabi ko na kapag ka nagtungtong itong subscriber natin ng 150,000, magbibigay po ako raffle ng 1.5 million. Ano po? So, yan po. Tutuparin lang po natin kung ano po yung nabitawan nating salita. At dito po ay wala pong pinanggalingan itong pirang ibibigay ko. Hindi po nanggaling dito sa YouTube ko na ang sinasabing for the views ako. Paulit-ulit ko po sinasabi, kung may mag-challenge sa akin ay pakita ko yung bank book dito na wala kayong makikitang withdraw kahit centavos ito. Intact po yan magmula nung sumweldo itong YouTube channel ko. Kaya huwag po kayo magsasabi na for the views ako. Unang-una sinasabi ko, paulit-ulit kong sinasabi, hindi ko kailangan ng pera. Gusto ko lang po talagang murahin itong mga politiko. Kaya lang nagkataon na nakita ko itong mga pang-aapi ninyo sa taong tumulong sa inyo, mga burikat kayo, tangina ninyong lahat. Ayop kayo. Magkikita at magkikita tayo. Tandaan ninyo yan. Tandaan nyo itong mukhang ito. Ito, pag ito nakikita nyo sa TV ang gwapo ko, pag nakita nyo ako at gusto ko ng laslasin ang liig nyo, hindi na ganito ang mukha ko. Makikita nyo, demonyo na. Tandaan niyo, kaya lahat ng demonyo pinapatulang ko. Pero marunong din po ako magpakadisente. Okay? O sa lahat po ng aking mga subscriber, hindi po kayo nagkamali ng pag-subscribe. Marami po kayong malalaman, lalo na kapag binalikan nyo po yung mga videos ko. Katunayan, Iloilo at saka Dumaguete, mayroon po akong isang 25 hectares dyan at isang 35 hectares. Lahat po yan ay ibibigay ko sa lahat ng aking mga subscriber. Maraming salamat po at sa lahat po ng aking mga subscriber. Mahal na mahal ko po kayong lahat.